Good morning, good afternoon, good evening. Saan mang dako ng mundo kayo naroon, naway samahan ninyo ako na basahin ng Book of John chapter 4 verses 1 to 18. But before reading this, we will just read the reminders of God written in Romans 10 verse 17. So then faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Kaya nga, ang pananampalataya ay nanggagaling sa pakikinig, at ang pakikinig ay sa pamamagitan ng salita ni Kristo. And in John 3:19, 3 verse 19, And this is the condemnation, that light is come into the world, and men love darkness rather than light, because their deeds were evil. At ito ang kahatulan, na naparito ang ilaw sa sanglibutan, at inibig pa ng mga tao ang kadiliman kaysa ilaw, sapagkat masasama ang kanilang mga gawa. For everyone that doeth evil hateth the light, neither cometh to the light, lest his deeds should be reproved. Sapagkat ang bawat isa na gumagawa ng masama ay napupuot sa ilaw, at hindi lumalapit sa ilaw upang huwag masaway ang kanyang mga gawa. And in Matthew chapter 5 verse 14, Ye are the light of the world. A city that is set on an hill cannot be hid. Kayo ang ilaw ng sanglibutan. Ang isang bayan na natatayo sa ibabaw ng isang bundok ay hindi maitatago. And in 16, Let your light so shine before men, that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven. Lumiwanag na gayon ang inyong ilaw sa harap ng mga tao, upang makita nila ang inyong mabubuting gawa, at kanilang luwalhatiin ang inyong Ama na nasa langit. And let's go back to John chapter 8 verse 12. Then spake Jesus again unto them, saying, I am the light of the world. He that followeth me shall not walk in darkness, but shall have the light of life. Muli ngang nagsalita sa kanila si Jesus na sinasabi, Ako ang ilaw ng sanlibutan. Ang sumusunod sa akin ay hindi lalakad sa kadiliman, kundi magkakaroon ng ilaw ng kabuhayan. And in John 9, verse 5, As long as I am in the world, I am the light of the world. Samantalang ako'y nasa sanglibutan, ako ang ilaw ng sanglibutan. And in Proverbs chapter 6 verse 23, For the commandment is a lamp, and the law is light, and reproofs of instruction are the way of life. Sapagkat ang utos ay tanglaw, at ang kautusan ay liwanag, at ang mga saway na turo ay daan ng buhay.
And in Psalms 119 verse 105, Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Ang salita mo'y ilawan sa aking mga paa at liwanag sa aking landas. And in John again, chapter 6 verse 63, It is the Spirit that quickeneth, the flesh profiteth nothing. The words that I speak unto you, they are spirit and they are life. Ang espiritu nga ang bumubuhay, sa laman ay walang anumang pinakikinabang. Ang mga salitang sinalita ko sa inyo ay pawang espiritu at pawang buhay. And last but not the least, reminders of God's in 2 Timothy chapter 3 verse 15. And that from a child thou hast known the holy scriptures, which are able to make thee wise unto salvation through faith which is in Christ Jesus. At mula sa pagkasanggol ay iyong nalalaman ang mga banal na kasulatan na makapagpadunong sa iyo sa ikaliligtas sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. All Scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness. Ang lahat ng mga kasulatan na kinasihan ng Diyos ay mapapakinabangan din naman sa pagtuturo, sa pagsansala, sa pagsaway, sa ikatututo na nasa katuwiran, that the man of God may be perfect, truly furnished unto all good works, upang ang tao ng Diyos ay maging sakdal, tinuruang lubos sa lahat ng mga gawang mabuti. Now, let's go back to our book that we will read, the book of John chapter 4. Thanks be to God be all the glory and praise. Thank you also for reading the Bible with me. May God bless you more, and please subscribe, like, share, and comment na rin po. 1 to 54, but we will just read the verse 1 to 18. When therefore the Lord knew how the Pharisees had heard that Jesus made and baptized more disciples than John, nang maalaman nga ng Panginoon na nabalitaan ng mga Pariseo na si Jesus ay gumagawa at bumabautismo ng lalong maraming alagad kaysa kay Juan, though Jesus himself baptized not, but his disciples, bagaman hindi bumabautismo si Jesus kundi ang kanyang mga alagad. He left Judea and departed again into Galilee. Nilisan niya ang Judea at naparong muli sa Galilea. And he must needs go through Samaria, at kinakailangang magdaan siya sa Samaria. Then cometh he to a city of Samaria, which is called Sychar, near to the parcel of ground that Jacob gave to his son Joseph. Sumapit nga siya sa isang bayan ng Samaria na tinatawag na Sychar, malapit sa bahagi ng lupang ibinigay ni Jacob kay Jose na kanyang anak. Now, Jacob's well was there. Jesus therefore, being wearied with his journey, sat thus on the well. And it was about the sixth hour. At naroon ang balon ni Jacob. Si Jesus nga, nang napapagod na sa kanyang paglalakbay, ay naupong gayon sa tabi ng balon. Mag-iika-anim na nga ang oras. There
Cometh a woman of Samaria to draw water. Jesus said unto her, Give me to drink. Dumating ang isang babaeng taga Samaria upang umigib ng tubig. Sa kanya'y sinabi ni Jesus, Painumin mo ako. For his disciples were gone away unto the city to buy meat, sapagkat napasabayan ng kanyang mga alagad upang magsibili ng pagkain. Then said the woman of Samaria unto him, How is it that thou, being a Jew, askest drink of me, which am a woman of Samaria? For the Jews have no dealings with the Samaritans. Sinabi nga sa kanya ng babaeng Samaritana, Paano ngang ikaw na isang Hudyo ay humingi ng maiinom sa akin na ako'y babaeng Samaritana? Sapagkat hindi na nga kikipag-usap ang mga Hudyo sa mga Samaritano. Jesus answered and said unto her, If thou knewest the gift of God, and who it is that said to thee, Give me to drink, thou wouldest have asked of him, and he would have given thee living water. Sumagot si Jesus at sa kanya'y sinabi, Kung napagkikilala mo ang kaloob ng Diyos, at kung sino ang sa'yo'y nagsasabi, Painumin mo ako, ikaw ay hihingi sa kanya, at ikaw ay bibigyan niya ng tubig na buhay. The woman said unto him, Sir, there was nothing to draw with, and the well is deep. From whence then hast thou that living water? Sinabi sa kanya ng babae, Ginoo, wala kang sukat isalok ng tubig, at malalim ang balon. Saan nga naroon ang iyong tubig na buhay? Art thou greater than our father Jacob, which gave us the well, and drank thereof himself, and his children, and his cattle? Dakila ka pabaga sa aming amang si Jacob, na sa amin nagbigay ng balon, at dito'y uminom siya, at ang kanyang mga anak, at ang kanyang mga hayop. Jesus answered and said unto her, Whosoever drinketh of this water shall thirst again. Sumagot si Jesus at sinabi sa kanya, Ang bawat uminom ng tubig na ito ay muling mauuhaw. But whosoever drinketh of the water that I shall give him shall never thirst. But the water that I shall give him shall be in him a well of water springing up into everlasting life. Datapot ang sino mang umiinom ng tubig na sa kanya'y aking ibibigay ay hindi mauuhaw magpakailanman. Ngunit ang tubig na sa kanya'y aking ibibigay ay magiging isang balon ng tubig na bubukal sa kabuhayang walang hanggan. The woman said unto him, Sir, give me this water, that I thirst not, neither come hither to draw. Sinabi sa kanya ng babae, Ginoo, ibigay mo sa akin ang tubig na ito, upang ako'y huwag mauhaw, ni pumarito man sa ganito kalayo upang umigib pa. Jesus said unto her, Go, call thy husband, and come hither. Sinabi sa kanya ni Jesus, Humayo ka, tawagin mo ang iyong asawa at pumarito ka. And the woman answered and said, I have no husband. Jesus said unto her, Thou hast well said, I have no husband. Sumagot ang babae at sinabi sa kanya, Wala akong asawa. Sinabi sa kanya ni Jesus, Mabuti ang pagkasabi mo, wala akong asawa. For thou hast had 5 husbands, and he whom thou now hast is not, and he whom thou now hast is not thy husband. In that saidst thou truly.
Sapagkat nagkaroon ka na ng 5 asawa at ang nasa iyo ngayon ay hindi mo asawa. Dito'y sinabi mo ang katotohanan. Thanks be to God be all the glory and praise. Thank you also for reading the Bible with me. Please subscribe, like, share, and comment po sa aking YouTube channel. May God bless you more and good day po.